ba talaga si Manny Pacquiao? Katunayan yan, hindi naman talaga ako si Pacquiao eh. Sino ka? Ginagawa ko lang to kasi trabaho ko. So, ano ibig mo sabihin sa amin? Kasi okay ka naman, napapasaya ka naman, di ba? Napapasaya ka naman sa mga tao. Pag pinapanood ka, yung mga malulungkot na tao, napapasaya mo. Yun ang importante. Bakit mo ginagawa to? Bakit man? Para makatapos yung boyfriend ko. So, may boyfriend ka, Manny Pacquiao? Pacquiao? Boxing niya kayo, di ba? Hindi naman nga ako si Pacquiao eh. Sino ka ba talaga? Sino ka talaga? Bali, ako si Po. Po? Nagmahal kasi ako. Gusto mo ba sabihin, ano gusto mo sabihin sa lalaki minahal mo? Kausapin mo siya sa camera. Manny, lumapit ka sa camera. Alam mo, namimiss na kita. Naalala ko yung ginagawa. Hindi kasi, pinagmamalaki ko siya kasi sobrang sweet sa akin. Katunayan nga, sobrang sweet. Bago kami matulog, nilalagyan niya ako ng plastic bag sa ulo. Pag hindi na ako makahinga, tatanggalin niya. Sabi niya sa akin, I love you. Siya yung lalaking nagturo sa akin kung paano magtipid sa buhay. Katunayan, pagkakain kami, ang ulam niya, pork chop. Sa akin, ketchup. Pero, masaya ako sa kanya. Proud na proud ako. Kasi, never siyang nahingi ng pera sa akin. Kung sana lang kumukuha sa wallet ko. Pero, ayun. Nagkaiwalay na kami kasi itong mga kasama ko, sinisiraan. Malikot daw ang kamay. Kasi, siya lang naman na nakakapunta sa bahay eh. Tapos nawala yung ref ko. Siyempre, hindi ko naman siya pinagbintangan na magnanakaw. Kasi mahal na mahal ko siya. Inisip ko na misplace ko lang. Pero, Manny, last part, yung parting words mo na, yung gusto mong sabihin sa kanila. Ito na gusto mong sabihin sa kanila. kung nasaan ka man, diyan ka na lang. Manny Pacquiao! Kayong dalawa, pinag-aagawan nyo si Marco. Tingnan natin, nag-aagawan kayo sa isang lalaki. Ready? Action. Negi! Buksan mo pinto! Negi! Ano ba yun, ate? Nakita ko magkasama kayo ni Marco. Oo, magkasama nga kami. May problema ba doon? Naging kayo ba ni Marco? Alam mo, ate, Naging kayo ba ni Marco? Sagutin! ako sinisigawan, ate! Hindi ko kasalanan yon. Yung mga bagay na hindi mo kayang ibigay, ako ang nagpuno nun. Galing, ate. Lahat na lang gusto mong kunin. Pagmamahal Ang galing-galing mo magpuno, pero magpuno ng balde, hindi mo kaya. Wala tayong tubig! Ang ate mo, ate, kung wala man tayong tubig, di mo ka maligo. Kaya pala, kaya nagkaganyan ka. Huwag mo ibahin ang usapan. Si Marco ba? Naging kayo ba ni Marco? Oo, ate, naging kami. Naging kami. At minsan niya na akong niyakap, hinadkan, hinalikan, lahat. Ibinigay ko sa kanya. Pati ang kidney ni nanay, binigay ko. Ano yan? Oo, ikaw, ano bang naibigay mo sa kanya? Naibigay? May puso ako kesa sa'yo. Uy, so sinasabi mo mahal mo si Marco? Mahal ko siya. Hanggang ngayon? Bakit hindi mo siya tawagin? Marco? Nandiyan na pala. Nandiyan na pala sa gilid. Sorry, nandiyan siya pala. Napapakinggan mo ba mga pinagsasabi namin? Naririnig mo ba? So sinasabi mo mahal mo nga si Marco? Oo, mahal ko siya. Ikaw diciendo. Nung gahis ko. Okay, sige. Kausapin mo siya ngayon. Basta mahal ko siya. Tignan mo, ate, mahal mo siya. Kausapin mo siya. Try mo kausapin. Parlami. Ay, sorry. Hindi po, kasi po, naalala ko po, nandyan po kayo. Paano ko ito umpisa? Baho, Kasi tawag dito, ayan. Pulis po kasi tatay ko.
So, bata pa lang ako, alam ko na sa sarili ko na bakla ako. Kaso lang po walang chance para maamin kasi nga pulis tatay ko stricto. Nung 5 taon po ako, yun po ang pinakamasakit na stage sa buhay ko. Yung naghiwalay po yung nanay at tatay ko. At kaming dalawang magkapatid, Kuya Will, we have to choose kung kanino sasama. Dahil dalawa lang kayo magkapatid. Yung bunso kong kapatid na babae, sumama siya sa nanay ko. Bilang isang lalaking bakla, sumama po ako sa tatay ko. Sa sobrang depression po ng tatay ko, nag-awol siya sa trabaho. At wala po siyang ibang ginawa araw-araw kundi ang uminom at maglasing. Araw-araw niya po sinasabi sa akin na habang ako ang tatay mo, habang nasa poder kita, ayaw kong bakla ka. Kasi kung bakla ka, lumayas ka. Dahil kung hindi, mapapatay lang kita. Araw-araw po yon. So ang ginawa ko, nag-aral na lang po ako na nag-aral. At the age of 19, graduate na po ako ng college. At the age of 20, nag-asawa po ako ng tunay na babae. Totoo to. Pero yung napangasawa ko po, matured sa akin, nasa 45 years old. At hindi ko alam na may anak siya sa pagkadalaga. Dahil mahal ko yung asawa ko, kahit may anak siya, nakaidaran ko, tinanggap ko po yun. At tumira kami sa isang bubong. Yung asawa ko, yung anak niya, ako, tsaka tatay ko. Yung tatay ko, nagkagusto sa anak ng asawa ko. Kinasal sila. So yung tatay ko, anak ko na. Doon ko sinabi sa tatay ko, na habang ako ang tatay mo, habang nasa poder kita, pag hindi mo ako natanggap na bakla, lumayas ka. Dahil kung hindi, mapapatay lang kita. Kaya natanggap ako ng tatay ko, sa sobrang tuwa ng tatay ko, nagkaanak sila, ginawa nila akong ninong. So hindi ko na alam kung anong relasyon ko sa tatay ko. Kung tatay ko siya, tatay niya ako, kung lolo na ba ako, o kumpare ko siya. Kaya ako lumayas na lang. Kasi bakit magjowa pa kami? Do you want to propose at this moment? Gusto kong tanungin kung ano yung present love life mo. Kung titignan ko lang kung meron pa akong pagkakataon. Tsaka in fairness, ikaw lang ang ginanyan niya sa lahat ng mga contestants. Oo. Ikaw lang, ang ganda mo dahil. Ganda. Ayoko nang bigyan ng isa pang pagkakataon ang puso ko na masaktan. Napakaraming beses na sa buhay ko na sinaktan ako ng mga lalaki. Ang kakapal ng mga lalaki. Ang mga bakla kawawa naman, magpapakahirap, magtatrabaho ng husto para kumita ng salapi. Tapos pag kumita ng kaunti, yung salapi ibibigay sa lalaki. Tapos yung lalaki ibibigay sa babae. Samantalang yung babae wala namang ginagawa, pahiga-higa lang. Pero sa kanya napupunta ang kinikita natin. Kaya sabi ko nga sa susunod na kumita ko yung pera ko, ididiretso ko na sa babae. Total sa kanya rin naman napupunta eh. Baka may gagawin pa yung lalaki, hindi niya mapupunta. Idiretso. Kakapal ng mukha yung mga babae. Kaya wala akong boyfriend ngayon. Pero, ang saya nga nilang lahat. Yung iba nagpakasal, yung iba ikakasal na. Ako kailanman, hindi ko yata mararanasan yan. Kaya sa lahat ng mga narirитong lalaki, baka may gusto. Sa hirap ng buhay ngayon, ako na ang pag-asa ninyo. Wala kayo ibang gagawin, sasama lang kayo sa akin, kasama sa pagtulog. May sweldo pa yan, above minimum. At may SSS pa. Pag nagkasakit, may pa-PhilHealth ako. Basta ako lang ang beneficiary ng pag-ibig fund mo. Wow! Yung mga ayun, may pinapakita eh. Oo, pwede na ba sa'yo yun? Pwede, ayan, oo. Ayun, oo. George, Ganyan naman ang ganyan na itsura ng mga lalaki. Mukhang mambababae na lang. Please welcome Super Tekla. Yes, hello! Maayong hapon sa mga taga Mindanao, sa akong mga igsuon, sa akong papa, ug sa tanang mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sa mga manobong, ang mga katribo ko diha. Mapiyatang tong kahit ito wawawin. Kaya na damang lagyan siya manay. Ano daw? Paano ka napunta ng Metro Manila? Actually, Sir Will, 16 kami magkapatid. Nangarap kaming makarating na Maynila. 16 kayo, magkakamukha ba kayo? Ako lang po may itsura. Do you have any saying in life? What is your saying? My saying is, behind the clouds, there's a plane. Are you willing to be part of this show? Yes. Why? Give me a reason. Yeah, I want to... Pas, ikaw naman dun.